Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Arian Shane Iyaras at kasama ko ngayon si Judy Ann Bibilata. At ngayon kami ang tagapag-ulat ng ika-25 kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang Tawanan at Iyakan. Bago tayo dumako sa kung ino ang nangyayari sa Kabanata 25, ay alamin muna natin ang tagpuan kung saan naganap ang Kabanata 25. Ang tagpuan ng Kabanata 25 ay sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto at naririto ang iilang mga tauhan na nabanggit sa Kabanata 25. Naririto sina Sandoval, isang empleyado at estudyante na taga-Espanya na tinapos ang pag-aaral sa Maynila. Naririto rin si Isagani, matalik na kaibigan ni Basilio at kasintahan ni Paulita Gomez. Naririto rin si Juanito Pilais, ang mag-aaral na kinagigiliwan ng mga propesor. Si Basilio, mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Huli. Andirito rin si Tadio, isang estudyanteng kamag-aral ni Pekson, Isagani, Basilio, Pilais at Macaraig. Nandirito din si Don Custodio, isang sikat na mamahayag. Si Padre Irene rin ay nandirito. Siya ang nilalapitan ng mga mag-aaral para maipasa ang panukalang magkaroon ng akademya. Andito rin si Macaraig, isang mayamang mag-aaral ng abogasya. Si Pekson, isang mag-aaral na palaisip. Si Don Tiburcio ay bungal na Kastilang napadpad sa Pilipinas sa paghahanap ng magandang kapalaran at asawa ni Doña Victorina na nagpapanggap bilang doktor. Andirito rin si Simon, ang mayamang mag-aalahas, at si Benzaib, isang mamamahayag na nagkakalat ng fake news, at lastly ay si Quiroga na isang mangangalakal na incheck. Pagkatapos nating makilala ang mga tauhan sa Kabanata 25, ay dumako naman tayo sa talasalitaan ng Kabanata 25. Talumpati, paglalahad ng kaisipan o opinyon, kahalili o kapalit, pansiteria na nangangahulugang restoran ng Chino, praile, miyembro ng mga misyonaryo, at bisisektor na katuwang ng taong namamahala sa simbahan. Dagdag pa riyan, narito ang ilan pang salita na maaari nating maengkwentra sa talasalitaan sa Kabanata 25. Narito ang katusuan o kasakiman, mapanuya o mapangmata, sinipat o tinignan, nakaligtaan o nakalimutan, nagmamanman o nag-iimbestiga, nagambala o naistorbo, at panghuli ay kalakip o kasama. At ngayon naman ay dadako na tayo sa buod ng ating Kabanata 25. Ayan, maraming salamat sa iyo, magandang binibini. At ngayon, matapos nating malaman kung sino-sino ang mga tauhan na gumanap sa kabanatang ito, at kung saan idinaos ang pagtitipon para sa mga kabataan, at panghuli nalaman din natin ang mga talasalitaan na dapat nating tandaan sa kabanatang ito. Ngayon naman, mga Ginoo at binibini, halina't makinig dahil atin ang tatalakayin ang mga kaganapan na nangyari sa kabanatang ito. Ang ika-25 kabanata ay nagsimula sa isang pagtitipon para sa mga kabataan na idinaos sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto. Sa lugar na ito, sila ay nagkakatawanan at nagbibiroan, subalit mapapansing ito ay pilit dahil sa likod ng kanilang isipan ay hindi mawawala kung ano ang maaaring maging tugon ni Don Custodio sa kanilang kahilingan. Pagdating ni Isagani sa pinagdarausan ng pagtitipon, ay agad namang minapuna si Tadeo. Wika niya'y si Basilio na lamang ang dapat nilang inimbita sa pagtitipon imbes na si Isagani, dahil kung ikukumpara ang dalawa, ay mas maraming makukuha ang sekreto sa binatang si Basilio. Ngunit ito ay naputol nang ipakita ni Macaraig ang pinakamainam na sopas, ang pansit lang. Ang pagkain ito ay inaalay kay Don Custodio sa kadahilan ng ito ay naglalaman ng maraming sahog, tulad na lamang ng hipon,
tiniping itlog, sotanghon, manok, at marami pang iba. Ang pagkain ito ay binigyan nila ng bagong pangalan at ito ay tinawag na Proyektong Sopas bilang pagrespeto at pagkilala kay Don Custodio. Ang sumunod na pagkain inihanda ay ang lumpia de chino na inialay naman kay Padre Irene. Subalit, ang sabi ng isang taga Iloilo ay hindi raw kakain ng baboy si Padre Irene nang hindi tinatanggal ang ilong. Kaya't sabayang sumigaw ang mga binata ng Ibagsak ang ilong ni Padre Irene. Pagkatapos ito ay sinaway sila ni Pekson at humingi ng konting respeto. Ngunit sila ay nagpatuloy pa rin. Kanila nang ipinakilala ang ikatlong pagkain at ito naman ay ang tortang alimango na iniali nila sa mga praile dahil raw sa kanilang pagkaalimango. At binigyan nila ito ng ngalang torta de frailes. Si Tadeo ay tumutol sa ngalang ito at muli na naman silang sinaway ni Pekson. Pagkatapos niyan, ang huling pagkain na inihain ay ang pansit gisado na inialay naman sa gobyerno at sa bayan. Ang sabi nila ay nararapat lamang na ito ialay sa Pilipinas sapagkat hindi naman raw kilala sa China o maging sa Hapon ang pansit. Si Isagani ay nagmungkahi na ialay ito kay Quiroga, isang Chino na nais magtatag ng isang konsul. At hindi nagtagal, ito naging dahilan kung bakit nagkagulo ang mga kabataan. Kaya't inatasan ni Makaraig si Tadeo na magtalumpati. Ang talumpati ni Tadeo ay tinatulan ni Sandoval sapagkat ito raw ay talumpati ng presidente ng Liceo. Ngunit nagpatuloy pa rin si Tadeo. Nabanggit naman dito ni Pekson ang tungkol sa kabutihan daw ng mga praile na kung saan ito raw ay kasama natin mula sa pagkabuhay hanggang sa pagkamatay sapagkat lahat ay pinamumunuan nila. Sa pagtatapos ay nagkagulo silang muli sapagkat mayroong nagmamatsyag sa kanila at sinabi ng iba na ito raw ay tauhan ng vice-rector. Nais po naming wakasan ang aming presentasyon sa pamamagitan ng paglalahad ng ilang simbolismo o aral na maaaring makita sa Kabanata 25 ng Akdang El Filibusterismo ni Rizal. Ang kabanata ay tumatalakay sa kung ano ang pinagdaan ng hirap, paghihinagpis at saya ng mga mamamayan sa Pilipinas noong sinusulat pa lamang ni Rizal ang akda niyang El Filibusterismo. Nabanggit sa kabanatang ito na ang mga Pilipino ay walang tigil na nakaranas ng pagdurusa at kahirapan sa loob ng pamamahala ng Espanyol, sa loob pa ng sarili nating bayan. Samantala, ang mga namamahalang Kastila naman ay patuloy lang sa pagdasap ng ginhawa o kaginhawaan sa buhay. Ang aral naman na makukuha natin sa kabanatang ito ay ang pagiging mapusok ay walang mabuting maidudulot sa mga kabataan. Lagi na lang nating tatandaan na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Hinihiling po namin na may aral kayo natutunan tungkol sa naging diskusyon natin tungkol sa kabanatang ito. At dito na po namin tatapusin o wawakasan ng aming presentasyon. Maraming salamat po sa pakikinig at maligaya kong sasabihin ng Adios, queridos seres.